Panginoon, bigyan po ninyo ang kabataang ito ng kapighatian sa umaga, kapighatian sa tanghali, at kapighatian sa gabi. Continue. So tayo po itutunghayan ng ating pong pagpagninilayan at ito ay hahanguin natin sa Aklat ng Roma. Ang kabanata po ay 5, mga talatang 3. Nagagalak din tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Pagpalay ng pagkabasa ng kanyang salita. Sa atin pong live, dyan sa screen ninyo, ay makikita nyo po yung salitang gantimpala sa pagtitiis. Talaga bang merong gantimpala sa pagtitiis? Pansinin po ninyo yung mga magsasaka, yung mga mangingisda, yung sa probinsya, mga nagtatrabaho. Sila po yung mga matsyatsaga, yung mga mangingisda, di ba? Yung mga nagsasaka, nagbubungkal ng lupa, yung mga nagtatanim. Napakatsaga po nila eh. Kaya nga meron silang pagtitiis, di ba? Yung kanilang pagtitiis nagbubunga ng pagtsatsaga. Tingnan po ninyo yung mga may pagtsatsaga. Sino po yung mga may pagtsatsaga? Yung mga dumadanas ng kapighatian. Yung mga nagkaroon ng kapighatian, natututo silang magtiis. Diba? Nakakapagtiis sila ng lahat ng bagay. So Roma chapter 5 verse 3, ulitin po natin ha. Nagagalak din tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Kapighatian. Kasama na rito yung pagsubok, problema, suliranin, init ng panahon, init ng buhay. Isang kabataang Kristiyano ang lumapit sa isang matandang mananampalataya. Pero kung isang kabataan na Kristiyano ang lumapit sa isang matanda na sa pananampalataya. At ang sabi, maaari po bang ipanalangin na mas maging matiisin? Pasensyoso yung ibig sabihin niya. Maaari po bang ipanalangin nyo na mas maging matiisin ako? Kaya ang ginawa naman nung matagal na sa pananampalataya, yung elder of the church, nung siya ay lumuhod doon sa matanda, ipinanalangin siya. Ang sabi ng matanda at matagal sa pananampalataya, Panginoon, bigyan po ninyo ang kabataang ito ng kapighatian sa umaga, kapighatian sa tanghali, at kapighatian sa gabi. Ang hinihingi niya ay bigyan siya ng pagpapasensya, yung pagiging matiisin. Ang ginawa naman ng elder of the church ay ipinanalangin siya na bigyan siya ng kapighatian sa umaga, sa tanghali, sa gabi. Inawat siya ngayon. Inawat siya ngayon. Ano ang sabi? Tika po, sabi niya. Ngunit biglang sabad ng kabataang Kristiyano, hindi po kapighatian. Sabi niya, tika po. Hindi po kapighatian ang aking hinihingi. Pagtitiis nga eh. Pagpapasensya nga eh. Hindi po, sabi niya, kapighatian, kundi pagtitiis ang hinihingi ko. Sabi naman ng elder of the church, alam ko, sabi ng matanda, ayan, alam ko nang hinihingi mo ay pagtitiis, pero sa pamamagitan ng kapighatian, natututo tayong magtiis. Yun. Kaya pala ang hinihingi, para siya ipanalangin, nabigyan siya ng kapighatian sa umaga, sa tanghali, sa gabi, ay kapighatian para matuto siyang magtiis. Kasi tama yung sabi na Aklat ng Roma. Nagagalak din tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis. Totoo yun. Natututo tayong magtiis kapag dumaranas tayo ng mga kapighatian, pagsubok, problema at suliranin. Totoo yun eh. Nagkakaroon tayo ng mga maraming kaalaman at karunungan sa mga bagay na yun. Kaya wag nating hingiin na alisin ng Panginoon yung mga bagay na kapighatian sa ating buhay sapagkat may mga mabubuti at magandang bagay na tinuturo sa atin. Ngunit alam natin na sa kapighatian na ating nararanasan, natututo tayo ng mga pagtitiis, pagpapasensya, pagtitimpi. Ibig sabihin, naliliha yung ating magandang ugali. Nagkakaroon tayo ng virtue. Ang tawag po doon, magandang ugali, magandang asal. Hindi naging maganda yung kanyang kapalaran, yung kanyang sinapit sa bansang Ehipto nang siya'y makarating doon. Hanggang sa siya'y nabilanggo. Kaya lang, sabi po ng Biblia, si Jose ay sinasamahan ng Panginoon, ng Espiritu ng Panginoon. Continue. So, tuloy tayo. Pero sa pamamagitan ng kapighatian, natututo tayo ng pagtitiis. Hindi ko po alam, kayo pong nandyan sa kabila ng screen na ito. Kayo pong nandyan sa harap ng inyong mga cellphone, nanonood ng live na ito. Hindi ko po alam kung ano yung mga kapighatian ninyo sa inyong buhay. Pero iba-iba naman yung ating mga karanasan. Iba-iba naman yung mga pagsubok na ating pinagdaraanan. Pero sa kabila ng lahat ng yan, maraming bagay na ginagawang mabuti ang Diyos sa ating buhay. Na minsan sa tingin natin, wala. Pero along the way, habang tayo tumatagal, nare-realize natin, ito pala yung magandang gustong gawin ng Panginoon. Ito pala yung ibig niyang sabihin. So, naiintindihan natin, nauunawaan natin. Parang si Joseph the Dreamer. Di ba, nung si Joseph the Dreamer ay pinagtangka ang kitlin ng kanyang
ang kanyang buhay ng kanyang mga kapatid. Ngunit mayroong ginamit na isa pang kapatid para hindi siya tuluyang mawalan ng buhay, iniahon siya doon sa balon. Ang ginawa ng kanyang mga kapatid, ibinenta siya ng mga kapatid niya sa mga ngalakal. Kaya si Jose ay nakarating sa Egypt na walang kamalay-malay, at pagdating doon, ano ang ginawa sa kanya? Di ba ginawa siyang alipin, ginawa siyang utusan, tapos doon po sa kanyang pinagtatrabahuhang mataas ang posisyon bilang kawal ng bansang Egypt, yung asawa noon, pinagbintangan siya, di ba? Kaya nakulong siya eh. Sa maikling kwento, hindi naging maganda yung kanyang kapalaran sa simula ng pagdating niya sa Egypt, di ba? Hindi naging maganda yung kanyang kapalaran, yung kanyang sinapit sa bansang Ehipto nang siya'y makarating doon. Hanggang sa siya'y nabilanggo. Kaya lang, sabi po ng Biblia, si Jose ay sinasamahan ng Panginoon, ng Espiritu ng Panginoon. Hindi naging maganda yung kanyang kapalaran doon kasi nabilanggo siya. Ang kagandahan lang, ang Espiritu ng Panginoon ay sumasa kanya, sinasamahan siya. Nung siya'y nasa loob ng bilangguan, nagkaroon ng panaginip ang dalawang nakulong na tauhan ng hari. Nagkaroon sila ng magkaibang panaginip. Tapos ang ginawa ni Jose, sabi ng Biblia, in-interpret yun. Nung ma-interpret yung panaginip ng dalawang kasama niya sa bilanggo, parehong nangyari yun. Nung ang isa ay ma-reinstate doon sa kanyang posisyon, sapagkat sinabi ni Jose na siya makakabalik sa kanyang paglilingkod sa hari, dumating naman ang panahon, ginamit ng Diyos yung panaginip ng hari para palutangin, para ilitaw si Jose. Sapagkat yung hari ng managinip, bagabag na bagabag siya, hindi niya na malaman kung ano ang gagawin, di ba? Noong ma-reinstate, maibalik sa pwesto yung isa sa mga tauhan ng hari, nagkatotoo eh. Nagkatotoo yung hula ni Jose na siya makakabalik. Yung isa kasi kabaliktaran yung kanyang hula pero nangyari at naganap din. So, nagkaroon ng matinding panaginip ang hari ng Ehipto na walang makapag-interpret doon sa kanyang mga salamangkero, doon sa kanyang mga manghuhula, doon sa mga bumabasa ng mga bituin, doon sa mga astrologer. Sabi ngayon, no, itong taong tauhan niya na nabilanggo, mahal na hari, sabi niya. Sabi noong tauhan ng hari na nabilanggo, na ngayon ay na-reinstate, nakabalik doon sa dati niyang pwesto. Mahal na paraon, sabi niya. Doon po sa bilangguan, mayroon pong tao na ang pangalan ay Jose. Nung kami naroroon, kami ng dalawa kong kasama ay nanaginip. At yung aming panaginip ay kanyang ininterpret. Parehong nangyari, ako po ay nakabalik dito sa posisyong ito, at yung kasamahan ko naman ay hindi po, at siya ay binawian ng buhay. Kinitil ang buhay. Ginamit ng Diyos yung panaginip ng paraon para si Jose na nasa kulungan ay palitawin. Pinagsama yung palutangin sa palitawin, kaya palutawin yan. Nag-mix yan. So, ginamit ng Diyos yung panaginip ng hari para siya'y mabagabag at hanapin niyang lahat ng mga salamangkador. Alam niyo po yung mga taong mapagtiis, sila yung mga nagtatagumpay sa buhay. Tingnan po ninyo si Pambansang Kamao sa kanyang mga training, sa kanyang mga dinanas na pagtitiis, pagtsatsaga, sa kanyang ehersisyo, sa kanyang pagsasanay. Tingnan po ninyo nagtagumpay siya, di ba? Eh kung hindi niya tiniis yung hirap, sakit, pagod, puyat sa kanyang pag-iensayo, pag-train, hindi siya magiging matagumpay na atleta, na boksingero, di ba? Kaya ako, natututo na rin ako magtiis. Magtiis tayo. So, ano ang sabi ng tauhan ng hari? Mahal na hari, meron po doon sa bilangguan na humula sa amin ng aking kasama na parehong nangyari. So, ano ang ginawa ng hari? Ay, siyempre, pagbabaka sakali, pinatawag ngayon si Jose. Ang kahulugan ng inyong panaginip, hari. Ano ang panaginip niya? 7 taong kasaganahan, 7 taong taghirap. Yun yung kahulugan ng panaginip. Iniksiyan na lang po natin kasi maiksi lang po itong live. Short live lang naman po itong akin pong ginagawa tuwing umaga at saka sa gabi. Sa madaling kwento, nung ma-interpret ngayon ni Jose yung panaginip ng paraon, doon na nagsimula, naging maganda ang kanyang takbo ng buhay. Ulitin natin, nang siya dumating sa Ehipto, hindi naging maganda ang takbo ng kanyang buhay. Di ba? Hindi naging maganda ang kanyang pamumuhay doon. Iba't iba ang kanyang sinapit. Hindi naging maganda ang kanyang kapalaran. Kaya lang kapag tayo hindi bumitaw sa Diyos, yung hindi natin magandang kapalaran, pwedeng palitan ng Diyos ng magandang kapalaran at magandang buhay. Nung ma-interpret at may paliwanag ni Jose yung panaginip ng hari, siya ngayon ang ginawang pangalawa sa pinakamakapangyarihan sa bansang Ehipto para mamahala ng pagkain ng kaharian, pagkain ng buong bayan, at pagkain ng mga taong darating sa kanilang bayan, sa kanilang bansa. Tingnan po ninyo. Kaya ikaw man, tayo man na naririto, hindi man maganda ang kapalaran mo ngayon, huwag kang bibitaw sa Panginoon. Sapagkat pwedeng baguhin ng Diyos ang iyong kapalaran mula sa kasawian, mula sa hindi magandang kapalaran,
patungo sa magandang buhay, magandang kapalaran ng ating buhay. Dahil tayo sasamahan palagi ng ating Panginoon. Kaya nga, ayon sa ating pagninilay, ang pagtitiis sa ibang salin ay pagtiyatiyaga at pagpapatibay. Ano po ang ibang kahulugan ng pagtitiis sa ibang salin? Ay pagtiyatiyaga at pagpapatibay. Maaaring sabihin ay kakayahang magpakatatag sa gitna ng mga problema. Tayo ay hindi sumusuko sa mga kabiguan. Meron nga pong isang writer ang sumulat, ang sabi niya, ang isang mananampalataya lamang ang nananatili at mananatiling matatag sa gitna ng kapighatian. At ito naman ang nagbubunga ng Kristiyanong ugalit pamumuhay. So, sabi ng isang writer, ang isang mananampalataya lamang ang mananatiling matatag sa gitna ng kapighatian at ito naman ang nagbubunga ng Kristiyanong ugalit pamumuhay. Ito po yung tinutukoy natin kaninang virtue. Kapag tayo natutong magtiis, nagkakaroon po tayo ng virtue. Yan, yung ugaling Kristiyanong pamumuhay. Nang sabihin ng Apostol Pablo na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis, nagsasalita siya batay sa sarili niyang karanasan. Totoo po yun. Si San Pablo, marami po siyang tiniis na mga pag-uusig, pag-aalimura, pagbabanta sa kanyang buhay. Lahat na yata ng mga panganib sa isang paglalakbay naranasan niya, di ba? Naroon ang kanyang sinasakyang barko ay halos mawasak. Naroong sila'y abutin ng taglamig sa paglalakbay, naroong may mga ahas sa kanilang kapaligiran habang sila'y naglilingkod, nagbimisyon, pero nandun yung kanyang pagtitiis. At yung lahat ng kanyang pagtitiis na yon, tingnan po ninyo, binigyan siya ng kredito ng parangal ng Biblia, sapagkat siya lamang ang may pinakamaraming naisulat sa mga mananampalataya na naging bahagi ng atin pong Bibliang tinatawag sa ating panahon. Nagsasalita siya sa batay sa kanyang sariling karanasan. Nakaranas siya ng paghampas, tingnan nyo ha, pagpalo, pagkawasak ng barkong sinasakyan at pag-uusig. Ngunit nananatiling matibay at matatag sa pananampalataya at hindi napigil sa paghahayag ng Ebanghelyo. Tingnan po ninyo, nandun yung pagtitiis ni Pablo wala nakapigil sa kanyang paglilingkod Sa dami niya ng sinapit na mga panganib na halos ikamatay, di ba? Kung dumadaan ka ngayon, tayo yun. Kung dumadaan tayo ngayon sa mga pagsubok, purihin natin ang ating Diyos. Bakit? Meron siyang ginagawa dyan. Meron siyang itinuturo. Sa ilalim ng kanyang pagsakop at ating pagsuko sa kanya, lahat ng mangyari sa atin, kasiyasiyaman o masakit. Di ba? Ang lahat ng nangyayari sa atin, nakakatuwa man o masakit. Di ba? Sabi doon. Kung dumadaan man tayo ngayon sa mahigpit na pagsubok, purihin pa rin natin ang ating Diyos. Bakit? Sapagkat sa ilalim ng kanyang pagsakop at ang ating pagsuko sa kanya, lahat ng nangyari sa atin, kaaya-aya man, kasiyasiya man, o hindi, kasakitan man, okay lang yun. Mayroon pong magandang layon ang ating Panginoon. Nang ibig niya, lumago tayo sa pagkatulad sa kanyang anak, pagkakatulad sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga, magalak tayo sa gitna ng ating mga kapighatian. Enjoy! Ano ang sabi ng Panginoon? Magalak kayong lagi sa Panginoon. Inuulit ko, sabi ni Pablo, magalak kayo sa Panginoon. Ito mayroon pong layunin At turuan tayong magkapagtiis, kaya nga tayo ay magalak palagi sa ating mga kapighatian. Malinaw na ipinapaalala sa atin ang mga tiising pinagdaraanan natin ay makakaraos din tayo. Bakit? Yung lahat ng mga heroes of faith sa Bible, na kapag dumaan sila sa matitinding pagsubok, ang bibigat pa nga. Pero nakapagtagumpay sila. Kung sila man ay dumaan sa pagsubok na yon at sila ay humantong sa isang patagumpay dahil sa pagsama ng Panginoon, tayo rin magtatagumpay din tayo. Makakaraos din tayo. So, sa gitna ng kahirapan, tatandaan natin, pagyamanin natin ang ating katatagan. Bilang panguhuli, ang naghihintay sa Panginoon ay hindi madadaganan ng mga pabigat na kapighatian. Ulitin natin, ang ganda rito Ang naghihintay sa Panginoon ay hindi madadaganan ng mga pabigat na kapighatian. O, tinan ninyo. Pag tayo umasa sa Panginoon, sa tulong niya, lahat ng mabigat hindi makakadagan. Bakit? Kasi kayang baguhin, kayang kunin ng Panginoon yun Kayang pagaanin ng Panginoon. Tatandaan po natin, tayo pong lahat, marami tayong kapighatian. Pero sa pamamagitan ng kapighatian yan, natututo tayong magtiis. At kapag tayo nakapagtiis sa mga bagay na yan, darating ang tulong at saklolo ng ating Panginoon, ang lahat ng mabigat, pagagaanin sa atin ng ating Panginoon. Maraming salamat at pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Ang akin lamang po palang masasabi, I love you with the love of the Lord. Thank you, God, for everything.